Naging produktibo naman ang buong linggo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagtulong sa mga Pilipinong nasalanta ng bagyo at paglagda sa ilang mga panukalang batas. Narito ang report. Sa unang araw ng linggo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pinirmahan niya ang Republic Act No. 12066 o ang Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises to Maximize Opportunities for Reinvigorating the Economy o Create More Act. Batas-an niya ito na nagpapakita sa commitment ng administrasyon na gawing investment hub ang Pilipinas, lalo't sa ilalim ng batas ay pinapalakas ang tax regime at framework ng mga insentibo upang gawing mas kaaya-aya para sa mga mamumuhunan. Siniguro naman ang punong ehekutibo sa harap ng iba't ibang cruise line sa ginanap na Sea Trade Cruise Asia 2024 na sisikapin ng pamahalaan na pagbutihin pa ang cruise industry sa bansa. Yan anya ay sa pamamagitan ng pagdevelop pa ng mga pantalan at pagsiguro sa matiwasay na biyahe ng mga turista sa bansa. Miyerkules nanguna ang Pangulo sa isang sectoral meeting sa Palasyo kung saan inaprubahan niya ang Local Manufacturing Capabilities to Support Agri-Mechanization Program ng DOST. Lain nitong mas mapalakas pa ang sektor ng agrikultura sa bansa sa pamamagitan ng paggamit ng homegrown machineries. Tiniyak naman sa kanyang pulong kasama ang Private Sector Advisory Council o PSAC na palalakasin pa ang healthcare sa bansa. Dito natalakay ang mga hakbang upang mapaunlad ang edukasyon at pagsasanay para sa mga radiologic technologies para matugunan ang pangangailangan ng mga mahuhusay at kasanayang profesional sa larangan ng healthcare. Iniulat din ng Presidente na magkakaroon ng pagpapabuti sa mga benepisyo ng PhilHealth, gayon din ang pagsulong sa digitalisasyon sa mga mahalagang proseso nito upang mas mapabilis at papahusay ang serbisyo sa publiko. Nakipagpulong din ang Chief Executive sa Pacific Century Fellows mula Hawaii kung saan binigyang diin niya ang kahalagahan ng ugnayan ng bansa at ng US State at tiniyak na mas palalakasin pa ito. Huwebes, muling nagpahatid ng tulong ang Pangulo sa mga magsasaka at mangingisda sa Oriental Mindoro na naapektuhan ng bagyong Christine at Leon. Gayon din sa probinsya ng Cavite. Sa dalawang lugar, libo-libong benepisyaryo ang nakatanggap ng financial aid mula sa Office of the President. Nakiisa rin ang Pangulo sa pagdiriwang ng 50th Top Level Management Conference ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas kung saan binigyang diin niya ang mahalagang papel na ginagampanan ng media. Kasabay niya ng paghimok sa mga ito na manatiling tapat sa pagbabahagi ng balita sa publiko at maging kabahagi sa pagpuksa sa disinformation lalo na ngayong papalapit na ang Hatol ng Bayan 2025. Biyernes, pinangunahan ng Chief Executive ang inaugurasyon ng LRT Line 1 Cavite Extension Project Phase 1 na may 5 bagong istasyon. Ipinunto ng Pangulo na malaking bagay ito sa mga commuter sa pang-araw-araw nilang pamumuhay lalo't tinatayang nasa karagdagang 80,000 passengers ang madadagdag sa ridership nito. Patuloy naman anyang magsisikap ang pamahalaan para mapalakas pa ang transport system sa bansa. Nauna rin ang Chief Executive sa Change of Command ng Philippine Navy. Dito kinilala niya ang mahusay na serbisyo ni dating Flag Officer in Command, Vice Admiral Toribio Adasi Jr., lalo na sa pagtataguyod ng soberanya at maritime interest ng bansa. Si Vice Admiral Jose Maria Ambrosio Ezpeleta ang hahalili kay Adasi na hinimok ng Pangulo na patuloy na protektahan ang teritoryong sakop ng Pilipinas. Pinangunahan naman ng punong ehekutibo ang isang situation briefing sa NDRRMC headquarters para ma-address ang epekto ng mga bagyong Pepito, Ophel at Nika. Dito inatasan ng Pangulo ang mga kinaukulang ahensya ng gobyerno na iprioridad ang preemptive evacuations at pabilisin ang information dissemination sa mga komunidad na maapektuhan. Inatasan din niya ang concerned agencies na bumuo ng worst case scenario forecast warning na dapat anyang maipabatid sa mga maapektuhang lugar. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.